Sa Mandaluyong naman, pampaserong jeep nagliyab. Kotse sumalpok sa mga plant box sa White Plains Avenue, Quezon City. Dating Vice Mayor at itong security escort, sugatan ng mga aksidente ang kanilang sakyan sa Ampatuan, Maguindanao. US Men's Basketball Team na nakasungkit ng ginto noong 2008 Beijing Olympics. Handa ng depensa ng kampyonato sa London Olympics. At Dabarkads ng Itbulaga, masayang-masaya sa matagumpay na launch ng Itbulaga, Indonesia. Huwag pauli! Tutok na sa unang balita! Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Narito na mga unang balita. Mahirapan pa rin ang pag-apula sa nasusunog na pabrika ng plastic sa Valenzuela. Ang ilang residenteng nakatira malapit sa pabrika, kanya-kanyang salba ng kanilang gamit sa pangamba na umabot ang apoy sa kanilang mga bahay. May live report si Micaela Papa. Mika. Igan, 4 na oras na nasusunog ang isang pabrika ng plastic dito sa Barangay Dalandanan sa Valenzuela City at kasalukuyan pa rin nakataas ang alarmang Task Force Alpha. Impyerno sa lupa ang tanawing sumalubong sa aming news team sa Herboso Street, Barangay Dalandanan, Valenzuela City. Naglalagablab na apoy. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa kalangitan nang masunog ang factory ng plastic na ito simula pasado 2:00 ng madaling araw. Ang mga lalaking ito matapang na nagsaboy ng balde-balding tubig mula sa katabing bubong. Pero tila mga langgam lang sila kumpara sa dambuhalang apoy. Sa tansya ng Bureau of Fire Protection, nasa 10,000 square meters ang lawak na sunog. Kaya ang plano ng BFP, palibutan ang compound upang di na kumalat pa ang apoy sa mga katabing bahay. Di pa man kumakalat sa residential area ang apoy, kanya-kanya ng salba ng kasangkapan ang mga nakatira sa paligid ng factory. Kasi natutulog kaming mag-asawa, parang may pumuputok-putok, nagising kami, ginising ko yung asawa ko. Tapos sabi ko, tignan mo nga yung pumuputok-putok, nakita namin kapitbahay na itong factory, umaapoy na. Nagtatawag na ako ng mga kapitbahay, sunog, sabi ko na. Paggawa ng mga stocks nila, mga plastic hindi naman natin mapasok sa bulto nung naka-stocks ngayon dyan. Alam niyo naman, pagka-plastic, combustible yan Igan, gumagamit na ang Bureau of Fire Protection ng espesyal na chemical fire extinguisher upang makontrol ang apoy at mapigilan na nga ang pagkalat nito sa mga kalapit na residential area. At dahil nga in progress pa rin itong sunog, hindi pa sa ngayon matukoy ang sanhi nitong apoy at ang kabuang halaga ng pinsala na iniwan ng sunog. Igan? Mika, wala nang posibilidad na kumalat pa itong sunog na ito sa mga katabing establishmento? Igan, sa ngayon kahit nakataas pa rin yung Task Force Alpha ay nakokontrol naman ng Bureau of Fire Protection itong pagkalat ng sunog kasi nga yung palibot nito ay may makatabi pa tong pabrika at may katabi din itong residential area at sa ngayon ang priority nga ng Bureau of Fire Protection ay siguraduhin na hindi na tumatawid pa itong sunog dun sa mga kalapit na lugar, Igan. Yung amoy niya dahil plastic yan, nakaka-apekto na ba sa kalusugan ng mga residente? Sa ngayon, Igan, wala pa tayong nakakausap na residente na nagsasabi nga na ito nga nakaka-apekto na nga sa kanilang kalusugan. Bagamat itong pagiging plastic nga nitong laman ng pabrika ay napakalaking factor kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin naapula yung apoy dahil nga napaka-highly combustible daw nitong laman ng factory na ito, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Isang pampasaherong jeep naman ang biglang nagliyab sa Mandaluyong City. Mabilis namang naapula ang sunog at walang naiulat na nasaktan. May live report si Jay Sabale. Jay? Rhea, isang jeep ang biglang nagliyab kagabi sa Mandaluyong City at bumulabog sa mga residente. Binalot ng makapal na usok ang Santa Ana Street corner Santa Lucia Street, Barangay Plainview, Mandaluyong City mag-aalauna na madaling araw. Matapos na masunog ang isang pampaserong jeep, tulong-tulong ang mga residente sa pag-upula sa apoy gamit ang garden hose. Mabilis namang dumating ang Mandaluyong Fire Department kasama ang mga fire truck ng 2 pang barangay. Habang binubugahan nila ang tubig ng sasakyan, ilang spark pa ang naganap sa iba't ibang bahagi ng jeep.
Ginamitan naman ng cutter ang mga wire ng baterya na hinihinalang pinagsimulan ng sunog. Wala pang 10 minuto na apula agad ang sunog. So kita ko po yung spark. Nung nakita ko po yung spark, lumabas agad ako ng bahay pero may kasama ng apoy. Ang intensyon ko sana patayin, kaya lang medyo natakot ako baka sumabog. Bago pa dumating yung bumbero, inano namin ang hose para humina ng kaunti yung apoy. So bago sila dumating, medyo pahina na talaga. Fire out upon arrival kasi naagapan naman agad ng mga tao dito sa barangay. Tinatayang nasa 150,000 piso ang halaga ng natupok ng apoy at wala namang napaulat na nasaktan sa naturang sunog. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale. Sasakyan na wala ng kontrol, sinuyod ang 7 plant box sa White Plains Avenue, Quezon City. Bukod sa driver ng sasakyan, nadisgrasya rin ang isang rider dahil sa kalat na iniwan na aksidente. Ang report mula kay Oscar Oida. Animoy inulan ng putik at bato ang bahaging ito ng White Plains Avenue sa Quezon City. Makaraang suyuri ng kotseng ito ang di lamang isa, kundi 7 plant box sa naturang lugar. Mag-aalas 10 ng gabi, nang bigla umanong mawala ng kontrol ang sakyang ito nang iwasan ng baha sa naturang lugar. Galing po daw sila dito sa Katipunan, palabas na ng EDSA. At meron yata silang iniwasan na then di na po doon niya ng kontrol. Nabanggaan niya na dito sa mga flat box namin. Sa tindi ng pagkakasalpok, naglaho ang gara ng sasakyan na kung tutusin ay bagong-bago pa. Basag ang windshield nito at wasak na wasak ang unahan. Probably po, mabilis ang takbo niya kasi hindi naman madadamage ng ganyan saka hindi ganun kadami yung masisira niya kung hindi siguro mabilis. Buti na nga lang umano at may airbag ito kung kaya't di naman gaano maluba ang driver nito na agad ding naisugod ng ambulansya sa ospital. Yun nga lang, ang kumalat na bato at butik sa daan, nagdulot ng perwisyo. Heto nga't sumemplang pa ang isang motorsiklo. Bali yung kamay ko. Ano ka lang, upo ka lang dito. Upo ka lang muna. Break, kunin mo nga yung cellphone ko, tago ako sa bahay. Magalaw. Iwasan mo magalaw. Muntik na kitang magulungan, nakasunod ako sa iyo eh. Ang braso ng rider nito, bali. Niresponde naman siya ng mga kagawad ng MMDA Rescue. Tumagal din ng mahigit 1 oras bago na-clear ang lugar. Kinailangan pa itong bugahan ng mga bumbero. Maalis lang ang mga bato at butik. Ito ng balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. 8 ang sugatan matapos sumalpok sa isang puno ang sinasakyan nilang pickup truck sa Ampatuan, Maguindanao. Inakala pa rin ng mga na-aksidenteng security escort na tatambangan sila dahil kakomboy nila ang ilang politiko. Darito ang report. 8 ang sakay ng pickup truck na ito nang sumalpok sa isang puno sa gilid ng kalsada sa barangay Matimon sa Ampatuan, Maguindanao pasado alas 4 ng hapon kahapon. Kwento na nagmamaneho na si dating Mamasapano, Maguindanao Vice Mayor Norodin Ampatuan. Nawalan siya ng kontrol sa sakyan. Maharang iwasan ang isa pang sasakyan sa unahan na bigla raw bumagal ang takbo at akmang aatras. Yung convoy ko na brown na Toyota Hilux, biglang bumalik sa papuntang Isola naman. So hindi na kaya ng brake ko. Biglang lumiko. Biglang lumiko. Sugatan ng dating busy